Yun dapat ang ipinatawag ng Congress bago sa Inday Sara. Kaya mali ang sistema. Anyway, kung hindi natin kayang baliktarin ang procedure, ang sistema nangyari sa itong nangyari to by another administration, pwede nating pag-usapan muli para magiging neutral ang lahat ng involved. So iwanan natin muna yung kay Pangulong Marcos, Iwanan natin muna yung kay Pangulong Marcos, yung 4.5 na hindi niya napapaliwanag. Every year yun 4.5. Hindi niya nga namumonitor yung ghost project Mga anomalya sa gobyerno. Hindi niya na mumonitor, wala siyang na-monitor. Saan napupunta yung 4.9 billion? Yun yung munang question. So, iiwanan natin yun. Okay. Dito kay Inday Sara. Kay Inday Sara, yung 125 million for 11 days. Kung for the purpose of intelligence, yung 125 million, sandali lang maubos yun. Sandali lang maubos. Okay. Ibibigay mo lang yan sa mga regional director mo. Kasi, as DepEd yata yun Ibigay mo sa lahat ng regional director mo. Ilan bang region natin? 16. 16 region. 16 region. So, magkano ang bawat region, 16 iba sa 125 million. Pag 2 million ba? 2 million. 2 million ba yan? 2 million. So, magkano ba yung computation natin? Divide by 16. So, sabihin na lang natin na mga 10 million. 10 million. Or 8 million. So, 8 million times 16. So, that is 16. 10 million na lang para madali ko. 10 million times 16, that is 160 million. So babawasan lang natin yung mga province, 10 million per region. Bawasan na lang natin yung region na hindi naman necessity ng ganong halaga. So magkakaroon ng kwan. So in every region, ibibigay niya, ipapareceive niya lang yan. So, na-dispose lahat yung pera. Paano may dispose ang pera? Paano ma-clear bawat region? Hindi na dapat natin malaman yon. Bakit? Or, sabi natin, malaman pa rin. I-distribute by 81 provinces. So, sabihin na lang natin, 2 million per provinces. Doon sa province na lang, doon na lang natin itimas doon. So kung saan nila ginamit yung 2 million na yon, hindi na pwedeng ipaliwanag ng mga user doon sa 2 million. Because kung ipapaliwanag yon, parang hindi na to intelligence pan yun. Mangyayari, malalaman tuloy ang taktika ng user. Okay, anyway, doon sa impeachment, lalabas yun. Mayroon kaming ilalabas dyan. Na dapat hindi alam paano dinispose yung pera. That is very critical. Anyway, sa final say na yan, mayroon yan. Maaaring ako ang papasok yan. Papasukan ko yan. I-question ko how to use that intelligence fund. Abangan ang kabanata sa bagay na yan, mga kaibigan. Okay, ituloy natin, ituloy ko.
So, tapos na tayo doon sa intelligence span. So, dahil baka bukas nga magkaroon ng deliberation in regards to impeachment ni Inday Sara. Tingnan natin kung makalusot. Kung makalusot, talaga makakalusot yun. Kasi nga, nakaprograma na yun. Yung impeachment ni Marcos, nakaprograma na hindi makalusot. Ano? So doon tayo lalabas ngayon. Okay, balik tayo. Balik tayo sa maniobra ang issue. Pinaputok nila ang West Philippine Sea para mawala ang Ghost Project, mawala ang ICI. Ano na ba talaga nangyari sa ICI? Mga kababayan ko, ano ang nangyari na sa ICI? Ano ang nangyari na sa ICI? Wala na yata miyembro ng ICI, pero walang nangyari doon sa investigasyon. Sana hinayaan na lang ang Senado na magpatuloy ng Blue Ribbon Committee. Pinalitan na nga si Marcolita, pinalit si Lacson, wala rin nangyari. So ngayon, anong gagawin natin? Hayaan na lang yung ICI, manahimik, matulog. So parang pinatulog na rin ang Ghost Project. Ganon kagaling ang Marcos. Ganon kagaling para lukuhin ang taong bayan. Kawawang bansang Pilipinas sa administrasyong Marcos. Inubos ang kaban ng bayan. Sabi nga ng mga economic specialists, nag-i-exist na lang ang Pilipinas sa pundo is because of OFW. Wala nang gustong sa atin kasi nga ayaw nila na mapupunta lang sa korupsyon. Kayo ba, mga kababayan ko, kayo ba naniniwala pa sa Pangulong Marcos? Naniniwala ba kayo na mayroong pang gagawing katinuan ang Pangulong Marcos sa bansa natin? Ako hindi na. Kasi nung election period pa lang, nung nandoon kami sa headquarters, kasi kami nag-usap-usap ng kanyang kapatid, kanyang brother-in-law na si Araneta, Martin Araneta. Wala na akong tiwala eh. Kasi pag ang pinag-uusapan namin corruption, lagi na lang ako na nasusupalpalan. Hindi ko alam na yung pala sinusupalpalan ko kasi ayaw nila. Kasi ang kauna-unahang na controversial sa corruption sa Department of Agriculture, si Martin Araneta at saka si First Lady. Kaya palinawakan ni Marcos ang agrikultura dahil marami palang perang nakatago sa agriculture na hindi nagagamit. Kaya pala nag-temporary as Secretary of Department of Agriculture. Nag-connive ang Bureau of Custom. Nag-connive ang dalawa. Yan yung kaunang-unahang kwento sa administrasyong Marcos na puro nakawan. Okay. Bago nga pala makalimutan, oy, taga-custom, maitim ang budhi. Yung pera ng inyong mga tauhan na mga incentive nila, ang dami nyong pera, kayo ang nagbibigay ng pera sa kaban ng bayan, sa national government, pero yung empleyado nyo, hindi nyo binubusog, kaya napipilitan na lang magnakaw yung mga gago mga kasamaan mo dyan. Kasi nga hindi nyo binibigay yung sapat. Parang sa pulis rin eh. Sa pulis. Kaya nga tinaas ni Pangulong Marcos ang sweldo ng pulis para hindi magnakaw. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Marcos para hindi mapilitan magnakaw ang Philippine National Police. Kayo sa custom, kayo sa custom, mga hinayupak kayo. Kayo mga nasa custom, mga hinayupak kayo. Ibigay nyo, sorry. Ibigay nyo ang incentive.
incentive ng inyong kasamahan. Ibigay ninyo.